Wala kang silbi, Soledad. Isang baog na asawa na walang ibang ginawa, kundi ubusin ang pera ng anak ko para sa mga gamot na wala namang idinudulot na mabuti. Utang mo sa amin ang apelidong dala mo kaya huwag kang magmagaling sa harap ko. Ang tinig ni Doña Beatriz ay tila isang matalim na talim na humihiwa sa malamig na hangin ng pasilyo ng ospital. Ang bawat salitang binitiwan niya ay puno ng puot, isang lason na diretsong tumatama sa puso ni Soledad. Sa mga sandaling iyon, ang paligid ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang puting ilaw ng kisame ay naging malabo at ang amoy ng gamot sa paligid ay naging nakakasakal. Sa loob ng bulsa ng kanyang suot na cardigan, mahigpit na nakahawak ang mga daliri ni Soledad sa isang pirasong papel. Ito ang resulta ng kanyang huling pagsusuri, ang katuparan ng 5 taon ng pagtitiis sa ilalim ng mga karayom na tila walang katapusan. Pagkatapos ng pagod ng sakit sa katawan at ng pagbebenta sa huling alaala ng kanyang ama, ang lupang binalot ng alat ng dagat sa wakas, ay dinalaw siya ng himala. 6 na linggong buntis. Yun ang nakasulat. Yun ang balitang sana ay magiging simula ng kanilang bagong buhay ni Alejandro. Ngunit ang pangarap na iyon ay gumuho sa isang kisap mata. Ilang metro lang ang layo, mula sa kinalalagyan niya nakita ni Soledad ang kanyang asawa. Si Alejandro, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ay abalang-abala sa pagtulak ng isang wheelchair. Doon ay nakaupo si Amalia, ang babaeng madalas niyang marinig na binabanggit sa mga usap-usapan na ngayon ay halatang malapit ng magsilang. Ang pag-aalaga ni Alejandro kay Amalia, ang paraan ng paghaplos niya sa balikat nito, ay isang uri ng lambing na matagal nang ipinagkait kay Soledad. Hindi na nakapagsalita si Soledad. Ang kanyang lalamunan ay tila tinikang hindi makahinga at ang kanyang mga tuhod ay unti-unting nanghina. Ang pirasong papel sa kanyang bulsa ay nayuyupi na sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Tila ba doon niya kinukuha ang huling lakas para manatiling nakatayo. Lumapit sa kanya si Doña Beatriz, ang mukha ay walang bakas ng pagsisisi. Hinila nito si Soledad sa isang madilim na sulok ng waiting area, malayo sa mga mata ng ibang tao, ngunit sapat na malapit para marinig ang baha ng mga salitang mapang-api. Kung may natitira ka pang hiya, Soledad, manahimik ka. Bulyaw ng matanda sa mahinang tono, ngunit puno ng banta. Ang dangal ng pamilyang ito ay hindi pwedeng madungisan ng selos mo. Si Amalia ang nagdadala ng tunay na tagapagmana, ang batang magpapatuloy sa dugo ng mga De La Vega. Maging mapagpasalamat ka na lang na hinahayaan ka pa naming manatili sa bahay na iyon sa kabila ng pagkabaog mo. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Soledad. Ang tunog nito ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan ng kanyang pagkatao. Hindi ang hapdi ng pisngi ang nagpaiyak sa kanya, kundi ang katotohanang ang kanyang sakripisyo ay itinuring na basura. Ang bawat pasa sa kanyang tiyan mula sa mga turok ng AVF, ang bawat gabing umiyak siya dahil sa takot na hindi maging sapat lahat ng iyon ay binaliwala sa harap ng isang batang hindi sa kanya nagmula. Pinanood ni Soledad ang paglayo ni Doña Beatriz para samahan si Alejandro at Amalia patungo sa Farntar Inc. delivery room. Ang tatlo ay tila isang buong pamilya, isang larawan ng kaligayahan na binuo sa ibabaw ng kanyang pagkawasak. Ang katahimikan sa pasilyo ay muling bumalik, ngunit sa loob ng isipan ni Soledad, may isang bagyo na nagsisimulang mabuo. Tumingin siya sa malayo sa labas ng bintana, kung saan ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa salamin na tila mga luhang hindi na kayang ilabas ng kanyang mga mata. Napayuko siya at dahan-dahang hinaplos ang kanyang sariling tiyan. Isang lihim ang nananatiling nakatago sa ilalim ng kanyang palad, isang buhay na sa gitna ng kasinungalingan ay ang tanging katotohanang natitira. Hanggang kailan ko kayang lunukin ang apdo ng kanilang pagtataksil para sa kaligtasan ng batang ito? Para saan pa ang himalang ito kung ang mismong ama ng bata ay abala sa pagtanggap ng anak sa ibang babae? Ang mansyon ng mga De La Vega ay tila isang malaking libingan na pinalamutian ng ginto at kristal. Sa pagtapak ni Soledad sa loob ng malawak na sala, ang lamig ng aircon ay hindi nagdulot ng ginhawa, kundi isang uri ng panginginig na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang mga buto. Ang bawat mamahaling gamit sa loob ng bahay na iyon ay tila mga saksi sa kanyang unti-unting pagkakaubos. Bakit nakatayo ka pa dyan? Ihanda mo na ang kwartong nasa dulo sa tabi ng master's bedroom. Siguraduhin mong malinis ang bawat sulok. Doon tutuloy si Amalia at ang bata paglabas nila ng ospital.
Ang boses ni Doña Beatriz ay pumutol sa katahimikan, galing sa itaas ng grandyosong hagdanan. Lumingon si Soledad, ang kanyang paningin ay nananatiling nakayuko. Pero ma, kwarto po iyon ng mga magulang ni Alejandro noon. Sabi niyo po ay sagrado ang lugar na iyon. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda, habang dahan-dahang bumababa ng hagdan, ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matitigas na tunog sa makintab na sahig. Sagrado ito para sa mga may karapatan. At sa ngayon, si Amalia ang nagbibigay ng saysay sa pamilyang ito. Huwag kang sumagot, Soledad. Gawin mo ang iniuutos ko kung ayaw mong matulog sa labas. Walang nagawa si Soledad kundi ang sumunod. Sa bawat pag-akyat niya sa hagdan, tila may libu-libong bigat na nakakabit sa kanyang mga paa. Pumasok siya sa silid at nagsimulang maglinis. Ang bawat pagpag niya ng alikabok ay sinasabayan ng lihim na haplos sa kanyang sariling tiyan. Doon sa gitna ng pang-alipusta ay may isang munting buhay na pilit niyang pinoprotektahan. Pagdating ng hapon, habang ang kanyang katawan ay hapong-hapo, na tinawag siyang muli ni Doña Beatriz sa opisina. Sa ibabaw ng lamesang nara ay nakalatag ang ilang makakapal na dokumento. Mag-sign ka rito, utos ng matanda, sabay abot ng isang mamahaling pluma. Kailangan ng kumpanya ng karagdagang loan para sa expansion. Dahil ikaw ang nakapangalan sa ilang ari-arian bilang asawa, kailangan ng pirma mo. Expansion, pero ang sabi po ni Alejandro ay nagkakaproblema ang cash flow natin. Pag-aalinlangan ni Soledad. Tinitigan siya ni Doña Beatriz, nang matalim ang mga mata, ay tila nagniningas sa galit. Huwag mong questionin ang desisyon ko. Ginagawa namin ito para sa kinabukasan ng apo ko. Isipin mo na lang na tungkulin mo ito bilang bahagi ng pamilyang ito. Di ba't utang na loob mo sa amin ang lahat, mula sa pagpapalibing sa tatay mo hanggang sa mga gamot mo na wala namang silbi. Nanginginig ang kamay ni Soledad habang hinahawakan ng ballpen. Ang bawat pirma niya ay tila isang selyo ng kanyang sariling pagkakakulong. Alam niyang ginagawa siyang panangga ng pamilya sa mga utang na maaaring bumagsak sa kanila, ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang isipan ay nakatuon lamang sa pagpapanatili ng kapayapaan para sa sanggol sa kanyang sinapupunan. Lumipas ang gabi na hindi umuwi si Alejandro. Ang malaking kama ni Soledad ay tila isang malawak na disyerto ng kalungkutan. Nakahiga siya ng patagilid na katitig sa dilim habang iniisip ang kanyang asawa na malamang ay masayang nagbabantay sa kabilang panig ng lungsod. Madaling araw na nang makarinig si Soledad ng mahinang tunog ng sasakyan. Bumangon siya at dahan-dahang lumabas ng silid, umaasang makakausap ang asawa. Ngunit tumigil siya sa dulo ng pasilyo nang makitang nakabukas ang pinto ng library. Naroon si Alejandro, kausap ang kanyang ina sa telepono sa pamamagitan ng loudspeaker. Opo ma, maayos na ang lahat. Sabi ng doktor baka bukas ay makalabas na sila, Amalia. Ang boses ni Alejandro ay puno ng sigla, isang tono na hindi na narinig ni Soledad sa loob ng maraming taon. Paano si Soledad daam? Tanong ni Doña Beatriz sa kabilang linya. Narinig ni Soledad ang malalim na buntong hininga ni Alejandro bago ito sumagot ng may malamig na determinasyon. Hayaan mo muna siya riyan, ma. Gamitin muna natin ang pirma niya para maayos ang mga papel sa bangko. Pero huwag kayong mag-alala. Pagkatapos ng binyag at ng 1-month celebration ng baby, itutuloy ko na ang annulment. Ibibigay ko na kay Amalia ang posisyong nararapat sa kanya. Hindi ko na hahayaang itali pa ako ng isang babaeng walang naibigay sa akin, kundi sakit ng ulo. Napasandal si Soledad sa pader, ang kanyang mga kamay ay mabilis na tinakpan ang kanyang bibig para pigilan ang anumang tunog ng paghikbi. Ang bawat salita ni Alejandro ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang puso. Ang bahay na ito, ang kasalang ito ay hindi na pala isang kanlungan, ito ay isang bitag na unti-unti nang sumasara sa kanya. Tumalikod siya at dahan-dahang naglakad pabalik sa kanyang madilim na silid. Ang bawat hakbang ay tila paglayo sa lalaking minahal niya at paglapit sa isang laban na hindi niya inakalang kakailanganin niyang harapin ng mag-isa. Maaga pa lamang ay nagawa ng makatakas ni Soledad mula sa mapanakal na paligid ng mansyon. Hindi siya nagpaalam kay Doña Beatriz. Alam niyang kung hihingi siya ng pahintulot, isang mahabang listahan ng mga utos lamang ang matatanggap niya. Sumakay siya sa isang lumang jeep, hinahayaan ang sariwang hangin ng umaga na humaplos sa kanyang mukha. Pilit na itinataboy ang boses ni Alejandro na tila paulit-ulit na umaaling-awngaw sa kanyang pandinig.
Pagbaba niya sa tapat ng tuwong may ang luma, ngunit matatag na gusaling gawa sa kahoy at semento, ay tila gumaan ang kanyang paghinga. Ito ang tanging pamanang naiwan ng kanyang ama ang lugar, kung saan ang bawat hibla ng tela ay may kwento ng pagsusumikap. Ang amoy ng langis ng makina at ang alikabok mula sa mga bagong tabas na tela ay sumalubong sa kanya isang pamilyar na yakap na hindi niya kailanman naramdaman sa pamilya de la Vega. Ang pag-ikot ng mga makina ay lumilikha ng isang maayos na musika, isang ritmo na tila pintig ng puso ng gusaling ito. Walang imik na pumasok si Soledad, ngunit agad siyang napansin ng mga manggagawang matagal na niyang kasama. Higa na padalaw kan bati ni Mang Oscar ang matandang kwandok na. Naging kanang kamay ng kanyang ama. Mapapansin ang pag-aalala sa mga mata ng matanda habang tinitingnan ang maputlang mukha ni Soledad. Masyado ka ng payat. Hindi ka ba pinapakain ng maayos sa mansyong iyon? Pilit nang ngumiti si Soledad at dumiretso sa kanyang maliit na opisina sa sulok. Maayos naman po ako, Mang Oscar. Marami lang po talagang ginagawa sa bahay. Kumusta po ang mga order natin? Bumuntong hininga ang matanda at inilapag ang isang makapal na libreta sa lamesa. Ito ang problema, Soledad. Marami tayong tinatahing damit pero ang pondo natin para sa mga bagong tela ay unti-unting nauubos. Tuwing hihingi ako ng pondo sa opisina ni Alejandro, ang laging sagot ay wala pa raw koleksyon. Pero alam nating lahat na bayad na ang mga kliyente natin. Ramdam ni Soledad ang paninikip ng kanyang dibdib. Alam niya ang sagot ngunit masakit pa ring marinig na ang pinaghirapan ng kanyang ama ay unti-unting kinakain ng karangyaan ng kanyang asawa at ng kanyang ina. Ako na po ang bahala, Mang Oscar. Magdadagdag ako ng oras dito. Ako na mismo ang tatapos sa mga delivery para makatipid tayo sa bayad sa extra na tao. Sa loob ng sumunod na 8 oras, ibinuhos ni Soledad ang lahat ng kanyang atensyon sa pagtatrabaho. Naupo siya sa harap ng isang bakanting makina. Ang kanyang mga paa ay mabilis na nagpapatakbo sa pedal, habang ang kanyang mga kamay ay bihasang ginagabayan ang tela sa ilalim ng karayom. Ang bawat tahi ay tila isang paraan para pagtali-taliin ang kanyang nagkakawatak-watak na pagkatao. Dito sa gitna ng init ng plansa at ingay ng trabaho, hindi siya ang baog na asawa ni Alejandro. Hindi siya ang aliping manugang ni Doña Beatriz. Dito siya si Soledad, ang anak ng isang mahusay na mananahi, ang babaeng may kakayahang bumuo ng isang magandang bagay mula sa mga piraso ng basahan. Dumating ang oras ng tanghalian. Isang lumang silya ang hinila ni Soledad patungo sa tapat ng makina ng kanyang ama na hanggang ngayon ay hindi pa rin ginagamit ng iba. Dahan-dahan niyang iniyuko ang kanyang ulo sa ibabaw ng makina, dinadama ang malamig na bakal sa kanyang noo, pikit mata niyang naramdaman ang paligid. Ang amoy ng langis at ang bahagyang amoy ng tabako na tila nananatili pa rin sa mga sulok ng silid ay nagpaalala sa kanya sa yakap ng kanyang ama. Isang luha ang pumatak sa ibabaw ng makina. Sana po ay narito kayo, bulong niya sa hangin. Sana ay gabayan niyo po ako kung paano protektahan ang munting buhay na ito sa mundong puno ng kasinungalingan. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang mahinang pagkatok ni Mang Oscar. Hiha, may tumatawag sa telepono, ang biyenan mo, kanina pa raw sila naghahanap sa'yo. Agad na tumayo si Soledad, ang kanyang katawan ay automatikong nanigas sa takot. Alam niyang pag-uwi niya ay isang panibagong bagyo ang kailangan niyang harapin. Ngunit bago siya lumabas, kinuha niya ang libreta ng accounts ng Songmay at mabilis itong isinilid sa kanyang bag. Hindi na siya ang dating Soledad na basta na lamang pipirma. Ngayon, sa bawat sentimong nawawala sa kanyang ama, sisiguraduhin niyang may resibo siyang hawak. Habang papaalis ng tuwong, may lumingon muli si Soledad sa mga manggagawang kumakaway sa kanya. Doon niya napagtanto ang isang bagay: ang Songmay na ito ay hindi lamang negosyo. Ito ang kanyang kuta, ang kanyang sandata, at ang tanging lugar na magbibigay sa kanya ng kapangyarihang lumaban kapag ang lahat ay tinalikuran na siya. Ngunit ang hindi niya alam, habang papalayo ang kanyang sasakyan, isang itim na kotse ang nakatigil sa kabilang kalsada. Sa loob nito, isang pamilyar na mukha ang nakamasid sa bawat galaw niya, isang taong inutusan. Ang bango ng mga sariwang bulaklak ng lily at mamahaling pabango ay sumalubong kay Soledad pagpasok niya sa malawak na bulwagan ng mansyon. Ngunit para sa kanya, ang amoy na ito ay mas nakakasuka kaysa sa usok ng mga sasakyan sa labas.
Ang mansyon ay maliwanag, puno ng mga nagniningning na chandelier na tila ba may malaking piyestang nagaganap. Narito na ang nawawalang manugang. Ang boses ni Doña Beatriz ay umalingaw-ngaw mula sa gitna ng sala. Nakasuot ito ng isang elegante at itim na terno, hawak ang kanyang paboritong kristal na baso ng alak. Huwag kang tumayo lang dyan, Soledad. Ang mga bisita ay darating na sa loob ng 1 oras. Siguraduhin mong maayos ang pagkakalagay ng mga kubyertos at ang mga pagkain ay nakahain na ng tama. Sino po ang mga bisita, Mahinang tanong ni Soledad habang inilalapag ang kanyang bag na naglalaman ng mga dokumento mula sa Siongmay. Ang mga board members ng kumpanya at ilang malalapit na kaibigan ng pamilya. Ipinagdiriwang natin ang pagdating ng bagong tagapagmana ng mga De La Vega, sagot ng matanda nang may nakakalokong ngiti. At ikaw bilang asawa ni Alejandro ay kailangang maging isang perpektong hostess. Ayaw kong may makarinig ng kahit anong chismis. Ngumiti ka, magsilbi ka, at ipakita mong masaya ka para sa asawa mo. Ang bawat salita ay tila isang utos na galing sa isang diktador. Walang puwang para sa pagtanggi. Sa loob ng sumunod na oras si Soledad ay naging isang anino sa sarili niyang tahanan. Siya ang nag-aayos ng mga upuan, naglalagay ng mga napkin, at tinitiyak na ang bawat detalye ay perpekto para sa hapunan na gaganapin para sa babaeng sumira sa kanyang buhay. Nagsimulang dumating ang mga bisita. Ang tunog ng tawanan at ang pagtama ng mga mamahaling sapatos sa sahig ay pumuno sa silid. At sa gitna ng lahat ng iyon pumasok si Alejandro, suot ang kanyang pinakamagandang barong, kasunod si Amalia, nakarga ang isang sanggol na nababalot sa mamahaling puting kumot. Ang sakit na naramdaman ni Soledad ay tila isang malakas na hila sa kanyang puso. Pinanood niya kung paano ipinagmalaki ni Alejandro ang bata sa mga bisita, kung paano nito inakbayan si Amalia sa harap ng maraming tao, habang siya ay nananatiling nakatayo sa isang sulok may hawak na tray ng mga appetizer. Soledad, pakiabot nga ng wine para sa kaibigan ko, utos ni Alejandro nang hindi man lang tumitingin sa mga mata ng asawa. Ang kanyang tinig ay malamig, tila ba isang estranghero lamang ang kinakausap niya. Dahan-dahang lumapit si Soledad. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang isinasalin ang alak sa baso. Sa sandaling iyon, nagtama ang paningin nila ni Amalia. Ang babae ay nagpakita ng isang mapanuyang ngiti, isang tagumpay na tila sinasabing, "Tingnan mo ako na ang reyna rito." Sa gitna ng pagmamadali, napansin ni Soledad ang isang maliit na sapatos ng sanggol na nahulog mula sa paa ng bata ni Amalia. Pinulot niya ito. Ang sapatos ay gawa sa seda, malambot at napakaliit. Sa loob ng ilang segundo, hinaplos ni Soledad ang telang iyon. Naisip niya ang sarili niyang sanggol na nasa loob ng kanyang sinapupunan. Ang batang walang mamahaling sapatos, walang malaking handaan, at walang amang magmamalaki sa kanya. Isang matinding pangako ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi kita hahayaang maging anino lang sa mundong ito. Nagsimula ang hapunan. Si Doña Beatriz ay tumayo para sa isang toast. Ang bawat salita niya ay puno ng papuri para kay Alejandro at sa bagong biyaya ng pamilya. At bago tayo magtapos, dagdag ni Doña Beatriz, habang nakatingin ng diretso kay Soledad, nais kong pasalamatan ang aking manugang na si Soledad. Dahil sa kanyang kabutihan, tinanggap niya ang batang ito bilang bahagi ng ating pamilya. Soledad, hiha, tumayo ka at magbigay ng maikling mensahe para sa iyong asawa at sa kanyang anak. Ang buong silid ay natahimik. Ang lahat ng mata ay nakatuon kay Soledad. Ramdam niya ang init ng kanyang mukha at ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ito ang rurok ng gaslighting, ang pilitin siyang basbasan ang sariling pagkawasak sa harap ng lahat. Tumingin si Soledad kay Alejandro, ngunit ang asawa ay umiwas ng tingin at uminom na lamang ng alak. Ang katahimikan ay tila tumatagal ng habambuhay. Dahan-dahang tumayo si Soledad, ang kanyang likod ay tuwid, at ang kanyang mga mata ay nagniningning, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa isang bagong tuklas na tapang. Itinaas ni Soledad ang kanyang baso, tumingin ng diretso kay Doña Beatriz, at nagsalita sa isang kalmadong tono na nagpatahimik sa buong bulwagan. Isang toast, para sa katotohanang hindi kailanman maitatago ng kahit anong yaman o rangya. Dahil sa dulo ng gabi, ang bawat isa sa atin ay makakatanggap ng nararapat para sa atin. Isang mabilis na pagbabago ng emosyon ang dumaan sa mukha ni Doña Beatriz. Ang mga bisita ay nagpalitan ng mga makahulugang tingin.
Sa ilalim ng lamesa mahigpit na hinawakan ni Soledad ang kanyang bag kung saan nakatago ang ebidensya ng unti-unting pagbagsak ng kumpanya ni Alejandro. Ano bang akala mo sa sarili mo, Soledad? Gusto mo ba kaming pahiya sa harap ng mga investors? Ang boses ni Alejandro ay tila isang hagupit ng latigo sa loob ng tahimik na library. Pagkatapos ng hapunan, hindi pa man nakakalayo ang huling sasakyan ng mga bisita, ay hinila na niya si Soledad patungo sa kanyang opisina. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit, ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila puputok na. Nagsasabi lang ako ng totoo, Alejandro. Hindi ba't yun naman ang gusto ni Mama, ang magpakitang tao? Ang tinig ni Soledad ay nananatiling kalmado, isang kabaligtaran sa nagpupuyos na damdamin ng kanyang asawa. Huwag mo akong mamilusupo, mula ngayon hindi ka nalalabas ng bahay nang wala akong pahintulot. At ibigay mo sa akin ang susi ng Fengmei. Hindi mo na kayang patakbuhin iyon, lalo na sa kalagayan mong laging tulala. Muntik na niyang masabing baog, ngunit pinigil niya ang sarili nang makita ang lamig sa mga mata ni Soledad. Nabalik ang diwa ni Soledad nang marinig ang mabilis na pagtunog ng cellphone ni Alejandro. Binasa nito ang mensahe at biglang nagbago ang ekspresyon nito mula sa galit patungo sa takot. Hindi na nito hinintay ang sagot ni Soledad. Mabilis itong lumabas ng silid at narinig ang mabilis na pagpapatakbo ng sasakyan paalis ng mansyon. Naiwan si Soledad sa gitna ng silid na puno ng amoy ng mamahaling tabako at lumang papel. Sa halip na lumabas, dahan-dahan siyang lumapit sa lamesa ni Alejandro. Ang bawat hakbang niya sa makapal na alpombra ay tila pagtapak sa isang mapanganib na teritoryo. Nagsimula siyang magayos, isang gawi na itinuturing ng pamilya na bahagi ng kanyang pagiging alila. Ngunit sa ilalim ng isang makapal na folder ng mga real estate taxes, may isang maliit na asul na notebook na bahagyang nakasingit. Dahan-dahan niya itong hinila. Ang tunog ng pag-angat ng papel ay tila isang malakas na hiyaw sa katahimikan ng gabi. Ing bawat pahina ay naglalaman ng mga listahan ng mga pangalan ng kumpanyang hindi pamilyar sa kanya. Kasunod ang mga halaga ng pera na may mga negatibong marka. Doon niya nakita ang pangalan ng kanilang Fengmei. May mga pirma roon, mga pirmang pilit na ginaya ang kanyang sulat kamay. Ang bawat pahina ay ebidensya ng isang sistematikong pagnanakaw. Hindi lang pala ang kanyang puso ang ninanakawan ni Alejandro, kundi pati ang huling alaala ng kanyang ama. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang marahas na tambol sa loob ng kanyang dibdib. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mabilis na kinukunan ng larawan ang bawat pahina gamit ang kanyang cellphone. Isang malakas na kalabog mula sa labas ng pinto ang nagpatalon sa kanya. Mabilis niyang ibinalik ang lahat sa ayos at lumabas ng silid. Doon sa dilim ng pasilyo nakatayo ang isang lalaki. Si Mr. Lazaro, ang dating auditor ng kumpanya na balita, ay tinanggal ni Alejandro dahil sa insubordination. Masyadong mapanganib ang ginagawa mo, Ma'am Soledad, bulong nito. Ang kanyang boses ay tila isang paos na huni sa gitna ng kadiliman. Bakit ka narito, Mr. Lazaro? Mahinang tanong ni Soledad, pilit na itinatago ang takot. Dahil alam ko ang nakita mo, at dahil tulad mo gusto ko ring makuha ang katarungan mula sa mga taong akala ay pag-aari nila ang mundo. Ang mga De La Vega ay tila isang magandang mansyon na kinakain na ng anay sa loob. Isang tulak na lang, Soledad, at guguho ang lahat. Lumapit si Mr. Lazaro at iniabot ang isang maliit na card. Tumawag ka sa akin kapag handa ka na. Hindi para sa akin kundi para sa batang dinadala mo. Alam kong buntis ka, Soledad. Ang isang ina ay gagawin ang lahat para sa kanyang anak, hindi ba? Napahawak si Soledad sa kanyang tiyan. Ang lihim na akala niya ay siya lang ang nakakaalam ay unti-unti nang nabubunyag. Sa gitna ng dilim, ang kinang ng mga mata ni Mr. Lazaro ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng pag-asa, isang mapanganib ngunit kailangang kapitan na pag-asa. Habang papaalis si Mr. Lazaro, narinig ni Soledad ang pagbukas ng ilaw sa dulo ng pasilyo. Naroon si Doña Beatriz, nakasuot ng kanyang silk na robe, hawak ang isang baso ng gatas at nakatitig sa kanila ng may pagdududa. Sino ang kausap mo sa dilim, Soledad? Ang card na hawak ni Soledad ay mabilis niyang isinilid sa loob ng kanyang suwakin ramdam. Ang talim ng kanto nito sa kanyang balat habang papalapit ang kanyang biyanan. Hindi mo kailanman matatakasan ang utang na loob mo sa pamilyang ito, Soledad. Kahit sa dilim nakikita ko ang bawat kilos mo. Ang boses ni Doña Beatriz ay tila isang malamig na hangin galing sa libingan habang papalapit siya sa kinalalagyan ni Soledad sa pasilyo.
Ang tanging liwanag ay nagmumula sa hawak niyang baso ng gatas na tila kumikinang sa ilalim ng madilim na anino ng mansyon. Ang bawat hakbang niya ay dahan-dahan tila isang mangangaso na alam na wala nang tatakbuhan ang kanyang huli. Wala po akong kausap, ma. Baka po guni-guni niyo lang iyon dahil sa pagod. Mahinang sagot ni Soledad, pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ramdam niya ang talim ng maliit na card ni Mr. Lazaro na nakadiit sa kanyang balat, isang lihim na tila nag-aapoy sa gitna ng lamig. Tinitigan siya ni Doña Beatriz ng matagal, ang mga mata ay tila nagnanais na basahin ang bawat itinatago sa kanyang isipan. Siguraduhin mo lang, isang maliit na pagkakamali mo lang, Soledad, at alam mo kung saan ka pupulutin. Ang hiya na maidudulot mo sa amin ay hindi kayang bayaran ng kahit anong pagsisisi. Nang makabalik sa kanyang silid, hindi na nakatulog si Soledad. Ang bawat tunog ng kuliglig sa labas ay tila isang babala. Kinabukasan, isang puting sobre ang nakita niyang nakalapag sa ilalim ng pinto ng kanyang silid. Walang pangalan ng nagpadala, ngunit ang bawat titik na nakasulat sa loob ay tila mga pako na isa-isang ibinabaon sa kanyang dangal. Iyon ay isang kopya ng Deed of Assignment. Ang bawat salitang legal sa papel na iyon ay tila mga lason na bumabalot sa kanyang puso. Sa pamamagitan ng kanyang pirma, isang perpektong panggagaya sa kanyang sulat kamay, ay formal nang inilipat ni Alejandro ang pagmamay-ari ng siungmay sa pangalan ng anak ni Amalia bilang regalo sa binyag nito. Ang bawat tahi, ang bawat patak ng pawis ng kanyang ama at ang huling alaala ng kanyang kabataan ay ibinigay na sa anak ng ibang babae sa loob lamang ng isang gabi. Ang hapdi sa kanyang dibdib ay hindi na maipaliwanag. Tila may isang malaking kamay na pumipiga sa kanyang puso hanggang sa wala nang matirang dugo. Ang kanyang mga kamay ay naging malamig at ang paningin niya ay nagdilim sa tindi ng sakit. Napaupo siya sa gilid ng kama, ang papel ay unti-unting nayuyupi sa kanyang mahigpit na pagkakahawak. Ang bawat sakripisyo niya sa loob ng 5 taon, ang pagtitiis sa pang-aabuso at ang pagbebenta sa lupa ng kanyang ama ay naging walang saysay. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang tawanan ni Alejandro at Amalia mula sa ibaba. Tila ba nagdiriwang sila ng isang dakilang tagumpay. Ang tawa ni Alejandro ay tila isang malakas na sampal na gumising sa nahihimbing na galit sa loob ni Soledad. Tumayo si Soledad at humarap sa salamin. Pinanood niya ang sarili niyang refleksyon, isang babaeng maputla, may mga matang puno ng pait, ngunit may isang bagong ningas na hindi niya kailanman naramdaman. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang lipstick at pinahiran ang kanyang mga labi ng kulay pula, tila isang mandirigmang naghahanda para sa isang digmaan. Iyon ang huling beses na makikita ng mundong ito ang isang Soledad na marupok. Kinuha niya ang kanyang wedding ring, ang gintong simbolo ng kanyang pagkakakulong. Tinitigan niya ito ng matagal, inaalala ang bawat pangakong napako at bawat luhang pumatak sa ilalim ng bigat nito. Sa isang mabilis at determinadong kilos, hinubad niya ang singsing at ihinagis ito sa pinakasulok ng kanyang drawer. Kinuha niya ang card ni Mr. Lazaro at ang kanyang cellphone. Oras na para mabawi ang akin. Bulong niya sa sarili, ang kanyang boses ay tila isang matigas na bakal na hindi na kayang baliin ng kahit anong panggigipit. Habang dinidial ni Soledad ang numero ni Mr. Lazaro, isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa kanyang konsentrasyon. Ang boses ni Alejandro ay narinig mula sa kabilang panig. Soledad, buksan mo ang pinto. May kailangan kang pirmahan na huling dokumento. Buksan mo ang pinto, Soledad. Huwag mo akong paghintayin. Masyadong marami ang iniisip ko para unahin pa ang pag-iinarte mo. Ang tinig ni Alejandro sa labas ng silid ay puno ng pagkainip, isang tono na tila nagtuturing sa kanyang asawa bilang isang istorbo sa kanyang mahalagang oras. Dahan-dahang itinago ni Soledad ang card ni Mr. Lazaro sa loob ng kanyang punda ng unan bago lumapit sa pinto. Pagbukas niya, tumambad ang asawang ni hindi man lang nag-abalang tumingin sa kanyang mga mata. May hawak itong pluma at isang manipis na folder. Pirmahan mo ito. Isang waiver lang ito para sa mga lumang makina sa siungmay. Kailangan nating i-dispose ang mga basura doon para makabili ng mga bago para sa proyekto ni Mama. Sabi ni Alejandro, ang kanyang boses ay mabilis, tila nagnanais na matapos na ang usapan. Tiningnan ni Soledad ang dokumento. Ang mga salitang basura na tinutukoy ni Alejandro ay ang mga makinang pinakaingatan ng kanyang ama.
Sa bawat pirma niya tila unti-unti niyang binubura ang bakas ng kanyang pinagmulan. Nahihilo ako, Alejandro. Pwede bang bukas na lang? Hindi ko mabasa ng maayos ang mga letra. Mahinang sagot ni Soledad, pilit na ginagaya ang boses ng isang babaeng nawawalan na ng pag-asa. Tisk! Napakabagal mo talaga. Sige, bukas ng umaga siguraduhin mong pirmado na iyan bago ako umalis. Bulyaw ni Alejandro bago mabilis na tumalikod ang amoy ng pabango ni Amalia na nananatili sa kanyang suot na barong ay tila isang lason na humahalo sa hangin. Nang marinig ni Soledad ang paglayo ng mga hakbang ng asawa, mabilis siyang naghanda. Sa ilalim ng kadiliman ng gabi, dahan-dahan siyang lumabas ng mansyon gamit ang maliit na pinto sa likod na madalas gamitin ng mga tauhan. Lumipas ang ilang oras at sa gitna ng init ng gabi sa loob ng isang maliit at tago na karinderya, malapit sa tsong may natagpuan ni Soledad ang kanyang sarili sa harap ni Mang Oscar at Mr. Lazaro. Ang liwanag mula sa isang aandap-andap na bumbilya ay nagbibigay ng mahahabang anino sa kanilang mga mukha. Hindi na tayo pwedeng magpaligoy-ligoy pa, Soledad. Simula ni Mr. Lazaro habang inilalapag ang isang laptop sa ibabaw ng lamesang may bahid ng sebo. Ang ginawa nilang panggagaya sa pirma mo ay isang krimen, pero kailangan natin ng higit pa sa dokumento. Kailangan natin ng kanilang sariling mga salita. Itinuro ni Lazaro kay Soledad kung paano gumamit ng isang maliit na application sa kanyang cellphone, isang recorder, na mananatiling nakatago kahit nakalock ang screen. Ipinakita rin nito kung paano mag-upload ng mga larawan ng dokumento sa isang cloud drive na hindi malalaman ni na Alejandro. Mahirap ito, Hija, bulong ni Mang Oscar ang kanyang mga kamay, na magaspang ay humawak sa malamig na baso ng tubig. Pero narito kami, ang mga tao sa Chiang Mai ay tapat sa tatay mo. Hindi namin papayagang ang pawis at dugo niya ay mapunta lang sa mga taong walang ginawa, kundi manakit. Bago sila maghiwalay, may kinuha si Mang Oscar mula sa kanyang bulsa isang maliit at kupas na panyo na may bordang inisyal ng tatay ni Soledad. Nakita ko ito sa ilalim ng lumang mesa ng tatay mo nung isang araw. Alam kong kailangan mo ng lakas. Isipin mo na lang na ito ang kamay ng tatay mo na humahawak sa iyo sa bawat hakbang. Niyakap ni Soledad ang panyo, ang amoy ng luma at pamilyar na bango ng kanyang ama ay tila nagbigay ng init sa kanyang nanlalamig na katauhan. Doon niya naramdaman na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Pagbalik ni Soledad sa mansyon, laking gulat niya nang makitang bukas ang lahat ng ilaw sa sala. Naroon si Doña Beatriz nakaupo sa kanyang trono at sa harap niya ay ang folder na iniwan ni Alejandro kay Soledad. Ang folder ay bukas at ang waiver ay wala na sa loob nito. Saan ka nanggaling sa ganitong oras, Soledad? At bakit tila may itinatago ka sa iyong mga kamay? Ang boses ng matanda ay tila isang hatol ng kamatayan na bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang cellphone ni Soledad na nasa loob ng kanyang bulsa ay biglang nag-vibrate, isang senyales na may bagong file na na-upload si Mr. Lazaro na maaring magpabago sa lahat. Iligpit mo ang mga basurang ito, Soledad, at siguraduhin mong mabango ang bawat sulok ng nursery ni Baby Alejandro. Hindi pwedeng humalo ang amoy ng luma at hirap sa hangin na hihingahin ng anak ko. Ang boses ni Amalia ay matinis at puno ng pagmamay-ari habang nakatayo siya sa gitna ng sala, karga ang sanggol na balot sa telang may borda ng ginto. Kakarating lang niya sa mansyon kasama ang 12-dosenang maleta. Tila babalak na niyang burahin ang bawat bakas ng presensya ni Soledad sa bahay na iyon. Ang bawat salita niya ay isang sadyang pag-atake sa dangal ni Soledad, isang paalala na siya na ngayon ang bagong reyna ng tahanan. Si Soledad ay nanatiling nakatayo, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa gilid ng kanyang suot na apron. Ang bawat pang-iinsulto ni Amalia ay tila mga bubog na tinatapakan niya masakit, ngunit kailangang tiisin para sa mas malaking layunin. Bakit ka nakatingin ng ganyan? Don't tell me pati ang amoy ko ay kinakainggitan mo. Tumawa ng mapait si Amalia habang iniaabot ang isang maduming lampin kay Soledad. O baka naman naiisip mo lang na kung hindi ka baog sana, ay ikaw ang karga-karga ni Alejandro ngayon imbes na ako. Naramdaman ni Soledad ang paninikip ng kanyang dibdib, ngunit sa halip na sumabog sa galit, isang malamig at kalmadong ngiti ang dumaan sa kanyang mga labi. Dahan-dahan siyang lumapit at kinuha ang lampin nang walang bakas ng pandidiri. Ang amoy ay madaling palitan, Amalia. Isang spray lang ng pabango-mabango na uli. Mahinang sagot ni Soledad, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig ng diretso sa mga mata ng kaagaw.
Pero ang katotohanan na ikaw ay isang bisita lamang sa bahay na ito, kahit gaano mo pa karaming gamit ang dalhin yon, ang amoy na hinding-hinding mo maaalis sa iyong pagkatao. Ang mukha ni Amalia ay biglang nagbago. Ang kanyang mapanuyang ngiti ay napalitan ng matinding galit. Ang kanyang dibdib ay mabilis na bumababa at tumataas sa tindi ng inis. Anong sabi mo, bisita? I am the mother of the heir, Alejandro loves me. Ikaw, you're just a legal obstacle. Kung mahal ka niya talaga, Amalia, hindi ka niya itatago rito sa loob ng mansyon, habang ako pa rin ang asawang ipinakikilala niya sa labas. Patuloy ni Soledad, ang bawat salita ay tila isang maingat na binitawang bala. Ang mga tunay na reyna ay hindi kailangang sumigaw para patunayang sila ang may-ari ng korona. Ang mga kabit lang ang gumagawa niyan dahil takot silang mawala ang pansamantalang luhang ibinibigay sa kanila. Sa tindi ng galit, binitiwan ni Amalia ang sanggol sa loob ng crib at mabilis na lumapit kay Soledad. Itinaas niya ang kanyang kamay para sampalin ito, ngunit isang malakas at matigas na tinig ang bumasag sa tensyon ng silid. Amalia, anong kahiyahiyang eksena ito? Naroon si Doña Beatriz sa pintuan, ang kanyang mukha ay puno ng pagkadismaya. Ang matanda ay isang deboto ng hiya at delikadesa, at ang marahas na sigawan ni Amalia ay tila isang malaking kasalanan sa kanyang paningin. Mabinabastos ako ng baog na ito. Sumbong ni Amalia, ang kanyang boses ay naging pause sa pag-iyak na tila ba siya ang biktima. Tinitigan ni Doña Beatriz si Amalia mula ulo hanggang paa. Ang magaslaw na kilos ng babae ay nagsisimula ng maging pasakit sa mata ng matanda. Ang ingay mo ay abot hanggang sa labas ng mansyon. Huwag mong dalhin ang ugaling palengke sa loob ng bahay na ito, Amalia. Isipin mo ang reputasyon ng pamilya de la Vega. Lumingon ang matanda kay Soledad na nananatiling tahimik at maayos ang tindig. At ikaw, Soledad, bumalik ka na sa iyong mga gawain. Huwag mong patulan ang mga bagay na alam mong mas mababa sa iyo. Habang naglalakad palayo, naramdaman ni Soledad ang isang maliit at halos hindi mapansing pintig sa loob ng kanyang tiyan. Isang munting sipa, isang paalala na sa gitna ng kaguluhang ito, may isang tunay na buhay na nagsisimulang lumaban. Napangiti siya ng lihim, isang nangiti ng isang inang alam na ang tunay na tagumpay ay hindi nakukuha sa pagsigaw, kundi sa pagtitiis at tamang panahon. Pag-akyat ni Soledad sa kanyang silid, nakita niyang nakabukas ang drawer kung saan niya itinago ang kanyang wedding ring. Wala na ang singsing doon. Sa halip, isang maliit na papel ang nakalagay. I found it. At alam ko na kung bakit hindi mo na ito sinusuot. Maghanda ka, Soledad. Ang sulat ay hindi galing kay Alejandro, kundi sa isang sulat kamay na kilalang kilala ni Soledad na pagmamay-ari ng taong pinakamapanganib sa bahay na iyon. Ang sulat na nasa loob ng drawer ay tila isang malamig na haplos ng kamatayan sa balat ni Soledad. Kilala niya ang sulat kamay na iyon, mga titik na matutulis bawat kurba ay tila isang pangil na handang manakmal. Kay Doña Beatriz ang panulat na iyon. Hindi lang pala ang kanyang bawat hakbang ang binabantayan, kundi pati ang bawat hininga niya sa loob ng sarili niyang silid. Ngunit sa halip na manginig sa takot, dahan-dahang itinupi ni Soledad ang papel. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi, ang hangin ay mabigat sa loob ng silid, na tila unti-unting sumasikip. Sa gitna ng panganib, may isang mas mahalagang dahilan kung bakit kailangan niyang manatiling buo. Kinabukasan, sa gitna ng ingay ng pag-aayos ng mga gamit ni Amalia sa kabilang silid, tahimik na lumabas si Soledad. Hindi siya nagpasundo sa driver ng pamilya. Sumakay siya sa isang lumang taxi patungo sa isang maliit at tago na klinika sa labas ng lungsod. Dito walang nakakaalam kung sino siya. Dito hindi siya ang baog na manugang ng mga De La Vega. Sa loob ng klinik, ang amoy ng alkohol at malinis na tela ay nagbigay sa kanya ng panandaliang kapayapaan. Nakaupo siya sa isang mahabang bench na papalibutan ng ibang mga buntis na may kasamang mga asawang nakahawak sa kanilang mga kamay, tumatawa at nagpaplano para sa hinaharap. Si Soledad ay nakaupo sa dulo, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan, yakap ang sariling katawan bilang protection. Soledad Santos, ang tawag ng nurse. Pumasok siya sa loob ng madilim na silid para sa kanyang ultrasound. Humiga siya sa matigas na kama, nararamdaman ang lamig ng gel sa kanyang tiyan. Ang bawat galaw ng doktor ay tila isang mabagal na paghila sa kanyang kaba. Nang tumama ang device sa kanyang balat, isang malabo, ngunit unti-unting nagiging malinaw na imahe ang lumitaw sa monitor. Doon sa gitna ng itim na espasyo ay isang munting nilalang
na tila isang butil ng bigas na nagniningning. Pagkatapos ng ilang segundo, pinatunog ng doktor ang speaker. Ang buong silid ay napuno ng isang mabilis at masiglang ritmo. Hindi ito isang simpleng tunog. Ito ay tila isang mabilis na takbo ng mga kabayo, isang masiglang awit ng buhay sa gitna ng isang mundong puno ng kamatayan. Ang bawat pintig ay tila nagsasabing, "Narito ako, Nay, lumalaban din ako." Ang mga luhang matagal nang ipinagkait ni Soledad sa kanyang sarili ay kusa ng umagos mainit at puno ng kaluwagan. Hindi niya alintana ang basang pisngi. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pasakit ang sampal ni Beatriz at ang pagtataksil ni Alejandro ay tila naglaho sa harap ng dakilang himalang ito. "Malakas ang puso ng bata, ma'am. Mukhang isang mandirigma ang magiging anak niyo," nakangiting sabi ng doktor habang pinupunasan ang tiyan ni Soledad. Lumabas si Soledad ng klinika na may dalang isang piraso ng thermal paper, ang unang larawan ng kanyang anak. Tinitigan niya ito habang naglalakad sa ilalim ng mainit na sikat ng araw. Ang bawat hakbang niya ngayon ay may layunin. Ang kongmay ni Alejandro ay hindi lang ari-arian, iyon ang magiging kuta ng batang ito. Ang bawat sentimong ninakaw ni Alejandro ay kailangan niyang mabawi para sa kinabukasan ng munting mandirigmang ito. "Hindi ka magiging anino gaya ko." Bulong ni Soledad sa hangin, ang kanyang boses ay puno ng bakal na determinasyon. "Ang bawat luha ko ay magiging pundasyon ng iyong kalayaan." Gayunpaman, ang kanyang kaligayahan ay panandalian lamang. Pagbaba niya sa tapat ng mansyon, napansin niya ang isang itim na SUV na nakaparada malapit sa gate. Sa loob nito ay nakaupo ang bodyguard ni Doña Beatriz, ang mga mata ay nakatitig sa kanya sa pamamagitan ng madilim na salamin ng sasakyan. Pagpasok ni Soledad sa sala, nadatnan niya si Alejandro na may hawak na isang brown envelope. Ang kanyang mukha ay puno ng pagdududa at galit. Sa ibabaw ng lamesa ay nakalatag ang mga resibo mula sa klinika na kanina lang ay pinuntahan ni Soledad. "Saan ka nanggaling, Soledad? At bakit may mga resibo ka mula sa isang OBGYN clinic sa malayo? Gayong ang sabi mo ay tinigilan mo na ang pagpapagamot?" Ang kamay ni Soledad ay mabilis na nagtago sa loob ng kanyang bulsa, hawak ang ultrasound picture na tila isang lihim na bomba na anumang oras ay maaaring sumabog at magpabago sa kapalaran nilang lahat. "Huwag mong hintaying mawala ang pasensya ko, Soledad. Kaninong anak yan? O baka naman gumagawa ka na naman ng paraan para perahan ako sa mga doktor mong wala namang silbi." Ang boses ni Alejandro ay tila isang malupit na hagupit ng hangin na nagpatahimik sa buong sala. Ang kanyang mga mata ay nanunuot, pilit na hinahanap ang anumang bakas ng pagtataksil sa mukha ng asawa. Hawak niya ang resibo ng may panginginig ng galit, ang papel ay tila nag-aapoy sa kanyang palad. Naramdaman ni Soledad ang mabilis na pagtambol ng kanyang puso sa loob ng kanyang dibdib. Ang ultrasound picture na nasa loob ng kanyang bulsa ay tila bumibigat, isang lihim na kayamanan na hindi niya hahayaang mahulog sa kamay ng kaaway. Ngunit sa gitna ng takot, isang malamig na kaisipan ang namayani sa kanya. Kailangan niyang gamitin ang pagkakataong ito para iligaw ang kanilang atensyon. Dahan-dahan siyang yumuko, hinahayaan ang kanyang mga balikat na manginig, na tila ba siya ay nasasaktan. "Pumunta ako doon para tapusin na ang lahat, Alejandro. Gusto ko lang kumpirmahin kung wala na ba talagang pag-asa. Kung tuluyan na ba akong nasira dahil sa mga gamot na ipinilit niyo sa akin." Ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng pekeng kawalan ng pag-asa. "Gusto ko lang malaman kung gaano kalaki ang pinsalang idinulot niyo sa akin para makuha ang gusto niyo. Ngayon, masaya ka na ba kumpirmadong wala na akong pakinabang?" Kinuha ni Soledad ang resibo mula sa kamay ni Alejandro. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa balat nito, isang haplos na dati ay puno ng pag-ibig, ngunit ngayon ay tila pagdampi ng yelo. Tinitigan niya ang asawa ng diretso sa mga mata, isang tingin na puno ng pait na nagpababa sa depensa ni Alejandro. Sa sandaling iyon, ang asawa ay bahagyang umiwas ng tingin, tila nakaramdam ng isang munting kurot ng konsensya. "Tisk, drama. Sinasayang mo lang ang oras mo, Nat." Bulalas ni Alejandro, ngunit halatang naniwala ito sa kanyang palusot. "Mabuti na ring malinaw ang lahat, para kapag natapos na ang annulment, wala ka nang maisusumbat sa amin." Ito na ang pagkakataon. Dahan-dahang lumapit si Soledad sa lamesa, ang kanyang kilos ay tila isang babaeng sumusuko na sa tadhana. "Dahil wala na rin naman akong halaga,
Baka mas mabuting ituon ko na lang ang pansin sa pagliligtas sa siungmay. May narinig akong balita kanina sa clinic mula sa isang pasyenteng ang asawa ay malaking investor sa China. May itatayo silang malaking textile hub at naghahanap sila ng local partners. Ang mga mata ni Alejandro ay biglang nagliwanag. Ang kasakiman ay tila isang gutom na hayop na mabilis na gumising sa loob ng kanyang pagkatao. Textile hub saan? Bakit hindi ko alam yan? Dahil tago ang impormasyon, Alejandro. Pero dahil kailangan ko ng pera para sa sarili kong kinabukasan. Pagkatapos ng lahat ng ito, baka pwedeng gamitin natin ang siungmay para makasali. Malaking puhunan ang kailangan pero triple ang balik sa loob ng 6 na buwan. Hindi alam ni Alejandro na ang proyektong binabanggit ni Soledad ay isang malaking bitag, isang high-risk shell project na inihanda ni Mr. Lazaro para ubusin ang natitirang pondo ng pamilya de la Vega. Sa mga sumunod na araw si Alejandro ay naging abala. Nagsimula siyang kumuha ng malalaking pondo mula sa kumpanya, pati na ang mga huling savings ni Doña Beatriz para i-invest sa sinasabing proyekto. Ang kasakiman niya ang naging pinakamalaking bulag sa katotohanan. Habang nagmamasid si Soledad sa bintana, nakita niya si Alejandro na masayang nakikipag-usap sa telepono, tila ba hawak na nito ang buong mundo. Hindi nito alam na bawat pisong inilalabas nito ay isang hakbang patungo sa kanilang pagkawasak. Isang gabi habang abala ang lahat, sa pag-uusap tungkol sa puhunan, pumasok si Amalia sa opisina ni Alejandro. Hawak nito ang cellphone ni Soledad na naiwan sa sala. Ang screen ay nakabukas at doon ay nakabalandra ang isang mensahe mula kay Mr. Lazaro. Ready na ang fake accounts, isang pirma na lang ni Alejandro at sa atin na ang control. Lumingon si Amalia kay Soledad na noon ay papasok pa lang sa silid. Ang kanyang ngiti ay tila isang lason na handang kumalat. So anong ibig sabihin nito, Soledad? Sino itong katext mo tungkol sa peking accounts? Ang pintuan ng opisina ay biglang bumukas at pumasok si Doña Beatriz. Ang mukha ay puno ng pagdududa habang nakatingin sa kanilang dalawa. Ano ito, Soledad? Sino ang kausap mo tungkol sa mga peking account? Pinatutunayan lang ba nito na ninanakawan mo ang pamilyang ito? Ang tinig ni Amalia ay matinis tila isang sirena na nagbababala sa gitna ng katahimikan ng opisina. Hawak niya ang cellphone ni Soledad na tila isang tropeyo ng tagumpay habang ang mga mata ni Doña Beatriz ay nanlilisik sa galit naghihintay ng paliwanag na magpapasya sa kapalaran ng manugang. Naramdaman ni Soledad ang lamig na gumagapang sa kanyang likuran, ngunit hindi siya kumurap. Ang kanyang isipan ay mabilis na gumagana tila isang manlalaro ng chess na kailangang magsakripisyo ng pyesa para mailigtas ang hari. Dahan-dahan siyang humakbang pabalik, ang kanyang balikat ay bahagyang bumagsak at ang kanyang mga mata ay napuno ng huwad na luha. Ibigay mo sa akin ang telepono ko, Amalia. Wala kang karapatang basahin ang mga personal kong usapan. Mahinang sabi ni Soledad, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Personal ang sabihin at sa atin na ang control pagkatapos gumawa ng peking accounts ay personal. Singhal ni Amalia sabay baling kay Doña Beatriz. Manakita niyo na habang pinatutuloy natin siya rito, binubutas niya ang bulsa niyo. Dahan-dahang lumapit si Doña Beatriz, ang bawat hakbang ng kanyang mamahaling tsinelas sa sahig ay tila tunog ng isang hatol. Soledad, magpaliwanag ka. Sino ang Lazaro na ito? Huminga ng malalim si Soledad at biglang lumuhod sa harap ng kanyang biyenan. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa matigas na sahig, isang tunog na nagpatahimik sa silid. Patawad po pero ginagawa ko lang po ito para sa inyo. Hikbi ni Soledad, pilit na ginagawang paos ang kanyang boses. Ang fake accounts na tinutukoy ni Mr. Lazaro ay mga dummy accounts na ipinapagawa ko para itago ang pondo ng kumpanya mula sa mga mapagsamantalang auditor ng gobyerno. Alam ko pong gipit ang kumpanya at alam ko ring may mga nagmamasid sa atin. Gumagawa ako ng paraan para protektahan ang pera nyo para sa kinabukasan ng anak ni Alejandro. Napatigil si Doña Beatriz. Ang salitang proteksyon at pondo ay tila mga mahiwagang salita na nagpaamo sa kanyang galit. Ang kasakiman ng matanda ay muling nanaig kaysa sa kanyang hinala. Dummy accounts. Para hindi masilip ng buwis, tanong ng matanda, ang tinig ay bahagyang kumalma. Opo ma, ayaw ko lang pong malaman ni Alejandro dahil alam kong masyado siyang tapat sa mga legal na proseso. Pero bilang ina ng tahanan, alam kong kailangan nating maging madiskubre.
Yun ang ibig kong sabihin na sa atin na ang control, na hindi na tayo madidiktahan ng kahit sinong bangko o gobyerno. Patuloy ni Soledad habang ang kanyang puso ay tila sasabog na sa tindi ng kaba. Tiningnan ni Beatrice ang cellphone pagkatapos ay kay Amalia na halatang hindi makapaniwala sa bilis ng pagbaliktad ng sitwasyon. Dahan-dahang kinuha ni Soledad ang kamay ni Doña Beatriz at isinagawa ang pagmamano. Ang lamig ng balat ng matanda ay tila yelo sa kanyang noo, ngunit tiniis niya ito. Kahit kailan ay hindi ko kayo magagawang traidorin. Utang ko sa inyo ang buhay ko. Ang tanging hiling ko lang ay mapatunayan ang halaga ko sa pamilyang ito lalo na't wala na akong pakinabang bilang asawa. Ang pagpapakumbabang ito ay tila isang matamis na alak para kay Doña Beatriz. Gusto niyang nakikitang sumasamba sa kanya ang mga tao. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang kamay at tiningnan si Amalia ng masama. Ibigay mo sa kanya ang telepono niya, Amalia. Masyado kang praning. Mas mabuti pang asikasuhin mo ang pag-iyak ng anak mo sa kabilang silid kaysa maghalughog ng gamit ng iba bulyaw ng matanda. Padabog na iniabot ni Amalia ang cellphone at mabilis na lumabas ang kanyang mukha. Ay tila nagniningas sa hiya at galit. Naiwan si Soledad at si Beatrice sa loob. Siguraduhin mong malilinis ang mga account na yan, Soledad. Kung hindi ikaw ang unang isasabit ko, babala ng matanda bago ito lumabas. Nang maiwan ng mag-isa, napaupo si Soledad sa sahig. Ang kanyang pawis ay malapot at malamig. Mabilis niyang binuksan ang cellphone at dinelete ang mensahe ni Mr. Lazaro. Hindi niya inakalang ang injustice engine na ginagamit nila sa kanya ay siya ring magiging sandata niya para sa kaligtasan. Ang maskara ng pagpapakumbaba ay lalong naging mahigpit. Kailangan niyang maging mas maingat. Habang nag-aayos si Soledad, isang tawag ang pumasok sa kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero. Pagkasagot niya, isang boses ng lalaki ang narinig niya, hindi kay Mr. Lazaro, kundi isang boses na nagpabilis muli ng kanyang hininga. Soledad Santos, nakita kita sa clinic nung isang araw. Alam ko ang totoo tungkol sa baby mo. Magkita tayo bukas o sasabihin ko ito kay Doña Beatriz. Ang misteryosong tumawag ay nag-iwan ng isang address sa isang lumang bodega, malapit sa pier, isang lugar na malayo sa mata ng mga De La Vega. Huwag kang lalapit, Soledad. Diyan ka lang sa anino, sapat na ang liwanag ng buwan para makita ko ang takot sa iyong mga mata. Ang boses ng lalaki ay malat at tila hinahalo ng buhangin nagmumula sa likod ng malalaking container van sa madilim na bahagi ng pier. Ang amoy ng bulok na isda at kalawang na bakal ay humahalo sa alat ng dagat, isang kapaligirang napakalayo sa mabangong mundo ng mga De La Vega. Huminto si Soledad. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa bulsa ng kanyang suot na jacket. Mahigpit na nakahawak sa isang maliit na sobre at sa kanyang cellphone na kanina pa nakarecord ang bawat tunog sa paligid. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga haligi ng pantalan ay tila isang babala, isang maling hakbang at lalamunin siya ng dilim. Rico, ikaw lang pala. Mahinang sabi ni Soledad nang mamukha ng dating driver ni Alejandro na tinanggal dahil sa pagnanakaw ng krudo. Anong kailangan mo? Bakit mo ako binubuntutan sa klinika? Lumitaw ang lalaki mula sa dilim, ang mukha ay madungis at may bakas ng pait. Nakita kita, Soledad. Ang akala ng lahat ay baog ka, pero doon sa klinika narinig ko ang usapan ng mga nurse. Buntis ka. At alam nating dalawa na kung malalaman ito ni Doña Beatriz, magbabago ang ihip ng hangin. Magkano, Soledad? Magkano ang halaga ng lihim mo? Isang malamig na ngiti ang dumaan sa mga labi ni Soledad. Hindi ito ang ngiti ng isang biktima, kundi ng isang babaeng kanina pa nagkiskis ng posporo sa kanyang isipan. Hindi pera ang ibibigay ko sa iyo, Rico. Bibigyan kita ng trabaho. Bulong ni Soledad, ang boses ay puno ng awtoridad na hindi niya kailanman ipinakita sa mansyon. Alam ko kung bakit ka tinanggal ni Alejandro. Alam ko rin na may ebidensya ka ng mga ilegal na kargamentong ipinapasok niya rito sa pier gamit ang mga truck ng kumpanya. Ibigay mo sa akin ang impormasyong iyon at titiyakin kong hindi ka lang mababayaran, makakaganti ka pa sa taong nagpahiya sa iyo. Kinuha ni Soledad ang isang tseke mula sa sobre, isang tsekeng galing sa dummy account na ipinagawa niya kay Doña Beatriz. Ito ang sukdulang merya. Ginagamit niya ang pera ng kanyang biyanan para bayaran ang taong magpapabagsak sa kanyang asawa. Ang pagdampi ng papel sa magaspang na kamay ni Rico ay tila ang unang siklab ng apoy
natutupok sa mga De La Vega. Pagbalik ni Soledad sa mansyon, sinalubong siya ng tunog ng tawanan at pagkalantog ng mga baso ng kristal. Sa loob ng dining area, sina Alejandro at Amalia ay nagdiriwang. May nakahain na mamahaling steak at isang bote ng champagne. Nakakabukas lang ang bula nito ay tila kumikinang sa ilalim ng chandelier. "Cheers, my love!" Masayang sigaw ni Alejandro habang iniaabot ang baso kay Amalia. "Kakapirma ko lang ng huling dokumento para sa investment project na sinabi ni Soledad. Sabi ng broker sa susunod na buwan, dodoble na ang capital natin. Wala na tayong kailangang alalahanin pa." "Sabi ko naman sa'yo, Alejandro, minsan ay may silbi rin ang baog mong asawa," tumatawang sagot ni Amalia habang hinahaplos ang braso ng lalaki. "Ngayong hawak na natin ang pera, kailan mo ba siya palalayasin? Ang bahay na ito ay masyadong maliit para sa dalawang reyna." Nakatayo lang si Soledad sa bukana ng pinto, pinapanood ang kanilang katuwaan. Ang bawat tawa ni Alejandro ay tila isang hakbang papalapit sa bitag na inihanda niya. Ang broker na tinutukoy ni Alejandro ay walang iba kundi ang kasamahan ni Mr. Lazaro. Ang perang dodoble ay ang perang maglalaho na tila bula sa sandaling edeklara ang bangkarote ng peking proyekto. Biglang tumayo si Alejandro nang mapansin si Soledad. Sa halip na magalit, lumapit ito at inabutan siya ng isang baso ng champagne. "Dahil naging kapaki-pakinabang ka sa araw na ito, Soledad, uminom ka. Para ito sa kinabukasan ng aking anak at sa bagong buhay na itatayo namin ni Amalia. Uminom ka para sa iyong huling gabi bilang asawa ko." Tinanggap ni Soledad ang baso, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa folder ng dokumento na nasa ibabaw ng mesa. Ang dokumentong naglalaman ng huling pirma ni Alejandro na magpapatunay ng kanyang pagnanakaw sa sariling kumpanya. "Alam kong marami akong pagkakamali sa iyo, Soledad. Hindi ko hangad na maging ganito tayo katindi, pero sadyang hindi na tayo para sa isa't isa." Ang boses ni Alejandro ay malambot, may bahid ng huwad na lungkot habang nakatayo siya sa loob ng maliit na kapilya sa loob ng kanilang mansyon. Ang bawat salita niya ay tila sumasabay sa mabagal na sayaw ng usok mula sa mga tinitirik na kandila sa paanan ng Birhen Maria. Ang amoy ng sampagita at natutunaw na pagkit ay pumupuno sa silid, isang kapaligirang dapat sana ay nagbibigay ng kapayapaan. Ngunit para kay Soledad ito ay tila isang entablado para sa isang huling panlilinlang. Nakaluhod si Soledad sa harap ng altar, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang rosaryo. Hindi siya lumingon. Pinanood niya ang anino ng kanyang asawa sa malamig na marmol na sahig, isang aninong tila lalong lumalaki habang papalapit ito sa kanya. "Bakit ka narito, Alejandro? Akala ko ba ay abala kayo ni Amalia sa pagpaplano ng inyong bagong buhay?" Mahinang tanong ni Soledad. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim ng pait na hindi kayang itago ng banal na lugar na iyon. Dahan-dahang lumapit si Alejandro at naupo sa tabi niya sa mahabang silyang kahoy. Ang tunog ng paglapat ng kanyang suot na slacks sa kahoy ay tila isang mabigat na buntong hininga. "Gusto ko lang na maayos ang lahat bago tayo tuluyang maghiwalay. Ayaw kong umalis ka rito na may sama ng loob. Soledad, para maprotektahan ang kinabukasan mo, may inihanda akong settlement. Isang huling pirma mo na lang sa mga papeles ng Trong Mai at bibigyan kita ng sapat na halaga para makapagsimula ka sa malayo." Inilabas ni Alejandro ang isang panibagong set ng dokumento. Hindi alam ni Soledad na ang settlement na ito ay hindi para sa kanyang kapakanan. Ito ay isang garantiya na lahat ng utang na kinuha ni Alejandro para sa kanyang investment ay maililipat sa pangalan ni Soledad kapag bumagsak ang kumpanya. Nais niyang gawing panangga ang asawa sa oras na dumating ang paniningil ng batas. Sa isang hindi inaasahang pagkilos, inabot ni Alejandro ang kamay ni Soledad. Hinaplos niya ang bahagi ng daliri kung saan dati ay nakasuot ang kanilang wedding ring. Ang pagdampi ng kanyang balat ay nagdulot ng isang panginginig sa katawan ni Soledad, isang panginginig, hindi dahil sa nakalimutang pag-ibig, kundi dahil sa matinding puot na tila kumukulo sa kanyang mga ugat. Inayos ni Alejandro ang isang takas na buhok sa mukha ni Soledad, tila bumabalik sa imahe ng lalaking pinangakuan siya ng habambuhay, 5 taon na ang nakalilipas. "Pirmahan mo na ito, Sol. Para maging malaya na tayong dalawa. Isipin mo na lang ang mga tao na nagsilbi ka sa amin. Karapatan mo ang magkaroon ng sariling pera." Bulong ni Alejandro, ang kanyang mga mata ay tila nagniningning sa pag-asang muling mauuto ang asawa. Tumingin si Soledad sa krus na nasa harap nila.
Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang babala. Alam niya ang bawat sulok ng dokumentong iyon dahil naisalin na ito sa kanya ni Mr. Lazaro kagabi sa pamamagitan ng email. Alam niyang ito na ang huling pako na nais ibaon ni Alejandro sa kanyang kabaong. Gusto mo ba talagang maging malaya, Alejandro? Tanong ni Soledad habang dahan-dahang kinukuha ang pluma mula sa kamay ng asawa. Ang tunog ng pagtanggal ng takip ng pluma ay tila isang mabilis na paghila sa gatilyo ng isang baril. Higit sa lahat, Soledad, sagot ni Alejandro ang kasakiman ay tila sumisilip sa likod ng kanyang mapagpanggap na mga mata. Inilapat ni Soledad ang dulo ng pluma sa papel. Ngunit bago pa man niya maisulat ang unang titik ng kanyang pangalan, isang malakas na katok mula sa pinto ng kapilya ang bumasag sa katahimikan. Pumasok ang yaya ni Amalia, ang mukha ay putlang-putla at nanginginig sa takot. Sir Alejandro, ang bata po. Ang bata ay hindi makahinga. At si Ma'am Amalia, bigla pong nawala ng malay sa nursery. Nabitawan ni Soledad ang pluma, ang itim na tinta ay gumuhit ng isang mahabang guhit sa puting papel na tila isang lamat sa kanilang plano, habang mabilis na napatayo si Alejandro sa tindi ng gulat. Ang huling gabi ng isang bilanggo ay hindi laging puno ng takot. Madalas ito ay nababalot ng isang uri ng nakabibinging katahimikan. Para kay Soledad, ang bawat segundo ng pagtikis ng oras sa dingding ay tila isang mabagal na paghakbang patungo sa kalayaan na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ang mansyon na dati ay tila isang palasyo sa kanyang mga mata ay naging isang malamig na kabaong na lamang naghihintay na mailibing ang lahat ng kasinungalingang itinago sa loob ng mga pader nito. Ang kaguluhan sa nursery kanina ay mabilis na humupa. Ang sabi ng doktor ay dulot lamang iyon ng matinding pagod at panic attack ni Amalia, habang ang bata ay nagkaroon lamang ng bahagyang bara sa ilong na madaling naayos. Ngunit ang insidenteng iyon ay sapat na para magkagulo ang buong bahay. Si Alejandro ay hindi na lumabas sa silid ni Amalia, habang si Doña Beatriz ay abalang-abala sa pag-uutos sa mga katulong na parang may paparating na digmaan. Sa gitna ng lahat ng ito, si Soledad ay nanatiling kalmado. Pumasok siya sa kanyang silid at dahan-dahang isinara ang pinto. Hindi siya nag-iingay. Kinuha niya ang isang maliit na bag at isinilid doon ang mga mahahalagang dokumento, ang ultrasound picture ng kanyang anak, ang kopya ng mga pekeng pirma ni Alejandro, at ang mga ebidensya ng pagnanakaw sa Siungmay. Ang mga mamahaling alahas na ibinigay ng mga De La Vega ay nanatili sa kanilang mga kahon. Wala siyang balak magdala ng kahit anong may bahid ng kanilang pangalan. Bago lumabas para sa kanyang huling gabi ng paghahanda, kinuha ni Soledad ang isang lumang litrato ng kanyang ama mula sa ilalim ng kanyang unan. Hinaplos niya ang mukha ng ama, ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa paghaluhalo ng pangungulila at pananabik. Tay, bukas po ay mababawi na natin ang lahat. Hindi na po kayo magiging kahiya-hiya sa mata ng mga taong ito, bulong niya sa hangin. Ang amoy ng luma at kupas na papel ay tila nagbigay sa kanya ng huling lakas na kailangan niya para sa bukas. Dahan-dahan siyang lumabas ng mansyon at nagtungo sa Siungmay sa huling pagkakataon sa ilalim ng kadiliman. Doon naghihintay si Mang Oscar at ang ilan pang matatapat na manggagawa. Ang liwanag ng isang maliit na sulo sa labas ay nagbibigay ng anino sa kanilang mga determinadong mukha. Handa na ang lahat, Soledad, bulong ni Mang Oscar. Ang mga dokumento ng bawat empleyado ay naisayos na namin. Sa sandaling bumagsak ang mga De La Vega, ang Siungmay ay mananatiling nakatayo para sa atin. Nakausap ko na rin ang abogado ni Mr. Lazaro. Protektado ang bawat tahi ng makinang iniwan ng tatay mo. Salamat, Mang Oscar. Siguraduhin niyo lang na bukas sa oras ng anibersaryo ay wala ni isa sa inyo ang madadamay sa gulo. Paalala ni Soledad, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng buwan. Pagbalik niya sa mansyon, sinalubong siya ng malamig na titig ni Doña Beatriz sa sala. Ang matanda ay nakaupo sa dilim, ang tanging liwanag ay nagmumula sa kanyang tinitirik na sigarilyo. Bukas ang pinakamahalagang gabi ng pamilyang ito, Soledad. Simula ng matanda ang boses ay tila isang babala. Siguraduhin mong ang bawat detalye ng celebration ay perpekto. At huwag mong kakalimutan ang papel na ipinapapirma ni Alejandro. Iyon ang magiging ticket mo para makalabas ng bahay na ito ng may dangal, o kung hindi, lalabas ka rito na walang kahit isang kusing. Huwag po kayong mag-alala, Ma. Bukas,
Lahat tayo ay makakatanggap ng kung ano ang nararapat para sa atin, kalmadong sagot ni Soledad, bago dumiretso sa kanyang silid. Hindi na natulog si Soledad. Pinanood niya ang unti-unting pagputi ng langit sa labas ng kanyang bintana. Ang sikat ng araw ay nagsisimulang sumilip, nagbibigay ng liwanag sa isang bagong umaga. Ibinukas niya ang kanyang aparador at inilabas ang isang elegante ngunit simpleng puting gown. Ito ang isusuot niya sa anibersaryo, isang kulay na sumisimbolo sa kalinisan ng kanyang konsensya at sa pagtatapos ng kanyang pagiging biktima. Isang oras bago magsimula ang okasyon, nakatanggap si Soledad ng isang maikling mensahe mula kay Mr. Lazaro. Ang mensahe ay naglalaman lamang ng 4 na salita, nasa posisyon na sila. Sa labas ng mansyon, narinig ni Soledad ang pagdating ng mga sasakyan ng mga media at mga high-profile guests. Ngunit kasama sa mga ingay na iyon ay ang mahinang tunog ng mga sirena ng pulis na nakatigil sa kanto, naghihintay ng tamang hudyat. Tumingin si Soledad sa kanyang reflection sa salamin, ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang cellphone at pinindot ang send sa isang email na magbabago sa kapalaran ng pamilya De La Vega habang buha. Mansyon ng mga De La Vega ay nagniningning sa ilalim ng libo-libong maliliit na ilaw na nakasabit sa mga puno ng akasya, tila mga bituing pilit na ibinaba sa lupa para pagtakpan ang kadilimang nagahari sa loob ng mga pader nito. Ang bango ng mamahaling alak at ang halimuyak ng mga imported na bulaklak ay humahalo sa malamig na hangin ng gabi, habang ang tunog ng biolin ay nagbibigay ng isang mapagpanggap na kapayapaan sa buong paligid. Lahat ng mga kilalang tao sa negosyo at lipunan ay naroon, suot ang kanilang pinakamagarang barong Tagalog at nagniningning na mga gown. Sa gitna ng bulwagan, si Doña Beatriz ay tila isang reyna sa kanyang trono, nakasuot ng kulay esmeraldang terno na pinalamutian ng mga tunay na hiyas. Sa tabi niya ay si Alejandro na panakanakang tinitingnan ng kanyang mamahaling relo, tila hindi na makapaghintay sa sandali ng kanyang tagumpay. Gumiti ka, Alejandro. Ngayong gabi ay formal na nating iaanunsyo ang pagsasama ng ating kumpanya sa malaking investor na sinabi ni Soledad. Ito ang simula ng ating muling pagbangon, bulong ni Doña Beatriz habang humihigop ng champagne. Nasaan na ba ang babaeng iyon? Siguraduhin niyang hindi siya gagawa ng kahit anong kahiya-hiya. Sagot ni Alejandro, ang kanyang mga mata ay naghahanap sa karamihan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng ingay at tawanan ay tila biglang huminto. Ang mga mata ng mga bisita ay napako sa itaas ng grandiosong hagdanan. Doon nakatayo si Soledad. Nakasuot siya ng isang simpleng puting gown na walang kahit anong palamuti, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad na hindi pa nila kailanman nakita. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay tila nagniningning sa ilalim ng mga chandelier. Hindi siya mukhang biktima, mukha siyang isang hukom na handang magbaba ng hatol. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa marmol ay tila isang matatag na ritmo ng martsa patungo sa digmaan. Lumapit siya sa kanyang pamilya, hindi yumuyuko, kundi nakatingin ng diretso sa mga mata ni Doña Beatriz. Napakaganda mo yata ngayon, Soledad. Mukhang handa ka na talagang magpaalam sa bahay na ito. Bulong ni Amalia na biglang sumulpot sa tabi nila, karga ang sanggol at suot ang isang gown na tila pilit na ginagaya ang rangya ni Doña Beatriz. Handa na ako, Amalia. Higit pa sa inaakala mo'ng kalmadong sagot ni Soledad. Nagsimula ang programa. Tumayo si Doña Beatriz sa gitna ng entablado, ang ilaw ng spotlight ay nakatutok sa kanya, tila binibigyan siya ng isang banal na anyo na malayo sa kanyang tunay na pagkatao. Mga kaibigan, mga kasosyo. Ang gabi na ito ay hindi lamang pagdiriwang ng aming ika-30 anibersaryo. Ito ay pagdiriwang ng katapatan at ng bagong pag-asa. Ngayong gabi, formal nating iaanunsyo ang paglilipat ng pamamahala ng ating rongmay sa bagong henerasyon at ang pagpasok ng isang malaking puhunan na magdadala sa atin sa rurok ng tagumpay. Masiglang pahayag ng matanda na sinundan ng masigabong palakpakan. Sa gilid ng entablado, hinaplos ni Soledad ang kanyang tiyan. Sa huling pagkakataon, bago ang lahat ay magbago. Naramdaman niya ang isang munting sipa mula sa loob, tila isang pagsang-ayon mula sa kanyang anak. Kinuha niya ang panyo ng kanyang ama mula sa kanyang clutch bag at mabilis itong idiniit sa kanyang mga labi. Ang amoy ng luma at pamilyar na bango ay nagbigay sa kanya ng huling kumpas ng lakas.
Hindi na siya natatakot. Hindi na siya nag-iisa. At bago natin pirmahan ang mga dokumento, may inihanda kaming munting video presentation tungkol sa kasaysayan ng pamilya de la Vega at ang aming mga tagumpay. Dagdag ni Doña Beatriz, habang itinuturo ang malaking screen sa likod. Namatay ang mga ilaw sa buong bulwagan. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa malaking screen. Ang lahat ay tahimik naghihintay na makita ang mga larawan ng yaman at dangal ng pamilya. Ngunit sa halip ng mga larawan ng pamilya, ang unang lumitaw sa screen ay isang malinaw at malakas na recording ng boses ni Doña Beatriz. Ang dangal ng pamilyang ito ay hindi pwedeng madungisan ng selos mo. Maging mapagpasalamat ka na lang na hinahayaan ka pa naming manatili sa bahay na iyon sa kabila ng pagkabaog mo. Kasunod nito ay ang mga larawan ng mga dokumentong may peking pirma ni Soledad at ang mga ebidensya ng paglilipat ng pondo ni Alejandro sa account ni Amalia. Ang buong bulwagan ay napuno ng isang nakabibinging katahimikan bago unti-unting napalitan ng mga bulungan ng gulat at pandidiri mula sa mga bisita. Tiningnan ni Soledad si Alejandro at Doña Beatriz na ngayon ay putlang-putla sa ilalim ng liwanag ng screen. Ang kanyang cellphone sa kanyang kamay ay nakatapat na sa mga pulis na nakatayo sa bukana ng pinto, naghihintay na lamang ng kanyang huling hudyat. Papata. Ang nakabibinging katahimikan sa loob ng bulwagan ay dahan-dahang napalitan ng mga bulungan na tila agos ng tubig na unti-unting lumalakas. Ang bawat mata ng mga bisita ay nakatitig sa malaking screen kung saan ang mga dokumento ng pagnanakaw at ang mga boses ng pag-alipusta ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Ang imahe ng banal at marangal na pamilya de la Vega ay naglalaho na tila abo sa harap ng lahat. Si Doña Beatriz ay napatayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay tila isang bangkay na binihisan ng mamahaling terno. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na inaabot ang wine glass sa lamesa. Ngunit sa tindi ng kaba ay nabitawan niya ito. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila hudyat ng tuluyang pagkawasak ng kanyang kaharian. Patayin niyo yan, sinisiraan niyo kami, fake news iyan. Sigaw ni Alejandro habang nagmamadaling tumakbo patungo sa control booth. Ngunit bago pa man siya makarating, hinarang na siya ng dalawang lalaking naka-uniforme ng National Bureau of Investigation. Mr. Alejandro de la Vega, may warrant of arrest kami para sa iyo sa kasong estafa, falsification of public documents at qualified theft. Ang boses ng opisyal ay matigas at walang bahid ng pag-aalinlangan. Lumakad si Soledad patungo sa gitna ng entablado. Ang liwanag ng spotlight ay nakatutok pa rin sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang anino sa likod ng mga de la Vega. Kinuha niya ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ng MC. Tinitigan niya ang kanyang asawa, ang lalaking minahal niya, ngunit siya ring naging dahilan ng kanyang kalbaryo. Ang katotohanan ay hindi kailanman naging fake news, Alejandro. Simula ni Soledad, ang kanyang boses ay malinaw at buo umaabot sa bawat sulok ng bulwagan. Ang bawat pirma na ginaya mo, ang bawat sentimong ninakaw mo mula sa sungmay ng tatay ko, at ang bawat luhang pinaluha niyo sa akin. Lahat iyon ay may resibo. Ngayong gabi ang tanging expansion na matatanggap mo ay ang rehas ng kulungan. Sa gilid ng entablado si Amalia ay mabilis na kumilos. Nakita ni Soledad kung paano nito sinubukang itago ang kanyang mamahaling bag at dahan-dahang umatras patungo sa exit karga ang sanggol. Ngunit hinarang siya ni Mr. Lazaro kasama ang mga audit investigators. Saan ka pupunta, Amalia? Ang perang akala mo ay dodoble ay nasa ilalim na ng sequestration ng bangko. Lahat ng account na pinaglipatan ni Alejandro ng pondo ay naka-freeze na. Wala kang madadalang kahit isang kusing, sabi ni Mr. Lazaro nang may mapait na ngiti. Nagwala si Amalia. Ang kanyang dating maamong mukha ay napalitan ng hitsura ng isang desperadong hayop. Bitiwan niyo ako, wala akong kinalaman dito, si Alejandro ang may gawa ng lahat. Tridorkat bulyaw ni Alejandro habang pilit na kumakawala sa mga pulis. Ang magkasintahan na dati ay tila hindi mapaghihiwalay ay nagsimula ng magsisihan at mag-away sa harap ng mga kamera ng media na kanina pa kumukuha ng bawat detalye. Lumingon si Soledad kay Doña Beatriz. Ang matanda ay nakaupo na lamang sa sahig, ang kanyang esmeraldang terno ay nadumihan na ng natapon na alak, ang kanyang mga hiyas ay tila wala ng ningning. Ang dating reyna ng hiya ay ngayon ay simbolo na ng sukdulang kahihiyan. Lumapit si Amalia kay Soledad
Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit. Itinaas niya ang kanyang kamay para sampalin si Soledad, isang huling pagtatangka na saktan ang babaeng nagpabagsak sa kanya. Ngunit mabilis na hinawakan ni Soledad ang braso ni Amalia. Ang kanyang pagkakahawak ay matigas na tila bakal. Huwag mo nang ituloy, Amalia, dahil baka makasuhan ka rin ng physical assault sa harap ng isang buntis, bulong ni Soledad. Nanlaki ang mga mata ni Amalia. Napatingin din si Alejandro at si Doña Beatriz kay Soledad. Ang kanilang mga mukha ay puno ng hindi maipaliwanag na gulat. Buntis, imposible, baog ka, sigaw ni Alejandro, habang hinihila siya ng mga pulis palabas. Kinuha ni Soledad ang ultrasound picture mula sa kanyang clutch bag at itinaas ito sa harap nilang lahat. Ang huling ebidensya na magpapatunay na ang lahat ng kanilang pang-aapi ay nagbunga lamang ng isang mas matatag na bagong buhay. Ang amoy ng bagong tabas na tela at ang mahinang ugong ng mga makina ay muling namayani sa loob ng siomai. Hindi ito ang ingay ng pagmamadali at takot, kundi isang maayos na ritmo na tila awit ng pasasalamat. Ang sikat ng araw ay malayang pumapasok sa malalaking bintana, nagbibigay ng liwanag sa bawat hibla ng sinulid na dati ay tila nababalutan ng dusa. Nakatayo si Soledad sa gitna ng silid, suot ang isang simpleng bestidong bulaklakin. Wala na ang mabigat na hiyas sa kanyang leeg, wala na ang bakas ng pilit ng ngiti. Ang kanyang mukha ay payapa, tila isang dagat pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Hawak niya ang isang folder na naglalaman ng pinal na desisyon ng korte, ang opisyal na pagbabalik ng pagmamay-ari ng siomai sa kanyang pangalan at ang pagkansela sa lahat ng utang na pilit na ipinataw sa kanya. Hihahanda na ang unang batch ng mga order para sa export, bati ni Mang Oscar habang papalapit. May bakas ng galak sa kanyang mga mata na matagal nang nawala noong panahon ng mga De La Vega. Ang mga tao ay masayang nagtatrabaho. Iba talaga ang pakiramdam kapag ang may-ari ay may malasakit sa bawat tahi. Salamat, Mang Oscar. Hindi natin ito magagawa kung wala ang inyong katapatan. Sagot ni Soledad, ang kanyang boses ay malambot ngunit puno ng paninindigan. Lumapit si Soledad sa lumang mesa ng kanyang ama. Dahan-dahan niyang inilapag doon ang kanyang mga kamay, dinaramdam ang gasgas ng kahoy na tila ba nakikipag-usap sa kanya ang nakaraan. Kinuha niya ang isang maliit na frame at inilagay doon ang ultrasound picture ng kanyang anak katabi ng litrato ng kanyang ama. Ang tatlong henerasyon ay muling nagkasama sa isang lugar na binuo mula sa dangal. Doon niya naramdaman na ang bawat patak ng kanyang pawis at luha ay naging punla para sa isang mas matatag na pundasyon. Sa labas ng siomai, ang balita tungkol sa pagbagsak ng mga De La Vega ay nananatiling mainit na usapan. Si Alejandro ay nahaharap sa mahabang taon sa loob ng kulungan, habang si Doña Beatriz ay napilitang ibenta ang mansyon para bayaran ang mga pinsala at utang, at ngayon ay naninirahan na lamang sa isang maliit na paupahan malayo sa karangyang dati niyang ipinagmamalaki. Si Amalia naman ay tuluyang iniwan ni Alejandro at ngayon ay nagtatago mula sa mga taong kinuha niya ng pera. Dumaan ang mga buwan at ang tiyan ni Soledad ay lalong lumaki. Ang bawat sipa ng kanyang anak ay tila isang paalala na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa bangko kundi sa kapayapaan ng loob. Isang hapon habang naglalakad siya, sa tabing dagat ang lupang dati ay ibinenta niya para sa asawa, ngunit ngayon ay muli niyang nabawi, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin. Binuksan ni Soledad ang huling sulat na natanggap niya mula sa kanyang abogado. Ito ang opisyal na dokumento ng kanyang annulment. Sa wakas, hindi na siya si Soledad de la Vega. Siya na muli si Soledad Santos, ang babaeng malaya, ang inang palaban, at ang anak na nagbigay ng katarungan sa kanyang ama. Habang nakatitig sa malawak na karagatan, napansin ni Soledad ang isang lalaking nakatayo sa malayo. Pinapanood siya. Hindi ito si Alejandro at hindi rin ito si Mr. Lazaro. Ang lalaki ay dahan-dahang lumapit, may hawak na isang maliit na kahon na tila pamilyar ang disenyo. Akala ko ay hindi mo na ito kailanman gugustuhing makita muli, Soledad. Ang boses ng lalaki ay malalim at puno ng misteryo. Ang kahon na hawak ng lalaki ay ang mismong lagayan ng hiyas na itinuring ni Soledad na sumpa, ngunit ang laman nito ngayon ay maaaring magbukas ng isang pinto sa kanyang nakaraan na hindi niya inakalang muling magbubukas. 5 taon ang lumipas na tila isang mabilis na pag-ihip ng amihan sa dalampasigan.
Ang bango ng alat ng dagat at ang halimuyak ng mga puno ng niyog ay naging bahagi na ng bawat umaga ni Soledad. Wala na ang amoy ng laso ng mansyon ng mga De La Vega. Ang hangin sa paligid niya ngayon ay malinis presko at puno ng buhay. Ang dating maliit na songmay ng kanyang ama ay isa na ngayong malawak at modernong pasilidad na nagbibigay ng trabaho sa daan-daang kababaihan sa kanilang lalawigan. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, nananatiling payak ang pamumuhay ni Soledad. Mas pinipili niyang manatili sa kanyang bahay na bato sa tabi ng dagat, kung saan ang tanging musika ay ang paghampas ng mga alon at ang matatamis na tawa ng isang bata. Naitingnan mo, nakahuli ako ng maliit na alimango. Ang boses ni Laya, isang masiglang batang babae na may mga matang nagniningning gaya ng kanyang lolo, ay pumuno sa dalampasigan. Tumakbo ang bata patungo kay Soledad, ang kanyang maliliit na paa ay lumilikha ng mga bakas sa basang buhangin. Binuhat ni Soledad ang anak, ang kanyang puso ay tila nag-uumapaw sa kaligayahan. Ang bata ay ang buhay na patunay na ang bawat sakit na dinaanan niya ay may katumbas na himala. Isang hapon habang nakaupo sila sa beranda, dumating si Gabriel, ang lalaking misteryosong lumapit sa kanya noong nakaraang anibersaryo. Si Gabriel ay ang dating abogado ng kanyang ama na matagal nang nawala sa ibang bansa at ngayon ay nagbalik para tulungan si Soledad sa pagpapalawak ng kanyang negosyo. Hindi siya isang Alejandro na puno ng panggigipit. Si Gabriel ay isang kaibigang marunong rumespeto sa kanyang distansya at katahimikan. Inabot ni Gabriel kay Soledad ang isang maliit na kwintas. Ito ang kwintas na itinago ni Mang Oscar, ang tanging hiyas na tunay na pag-aari ng kanyang ina na hindi kailanman nakuha ng mga De La Vega. Salamat, Gabriel. Hindi lang para sa kwintas kundi sa pananatili sa tabi ko sa mga panahong kailangan ko ng gabay, mahinang sabi ni Soledad. Wala iyon, Soledad. Karapatan mong maging masaya pagkatapos ng lahat. Sagot ni Gabriel ng may tapat na ngiti. Walang pangako ng kasal, walang mabilis na romansa. Ang kanilang ugnayan ay binuo sa pundasyon ng respeto at paghilom ng mga sugat. Tinanong ni Gabriel ang isang bagay na matagal na niyang gustong malaman. Napatawad mo na ba sila, Sol? Tumingin si Soledad sa malawak na karagatan. Naalala niya si Alejandro na balita ay 3 taon pa ang kailangang ilagi sa loob ng kulungan at si Doña Beatriz na ngayon ay mag-isa at malayo sa marangyang buhay na dati ay itinuring niyang Diyos. Ang patawad ay hindi para sa kanila, Gabriel. Ang patawad ay para sa sarili ko, kalmadong sagot ni Soledad, habang hinahaplos ang buhok ni Laya na mahimbing na natutulog sa kanyang kandungan. Pinatawad ko ang sarili ko sa pananatili sa dilim ng matagal. Pinatawad ko ang sarili ko sa pag-akalang ang halaga ko ay nakadepende sa pagtanggap ng ibang tao. Sa sandaling pinakawalan ko ang puot, doon ko lang natagpuan ang tunay na kapayapaan. Ang buhay ni Soledad ay naging isang bukas na aklat para sa maraming kababaihan. Ang kanyang kwento ay hindi tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa pagbawi ng sariling dangal. Natutunan niyang ang tunay na utang na loob ay ang utang natin sa ating sarili, ang pangakong hindi natin hahayaang tapakan ng ating pagkatao sa ngalan ng kahit anong obligasyon. Sa paglubog ng araw, ang langit ay napuno ng kulay ube at ginto. Ang bawat guhit ng liwanag sa abot-tanaw ay tila isang pangako ng panibagong bukas. Si Soledad ay hindi na natatakot sa dilim dahil alam niyang sa loob niya ay may isang nagniningning na liwanag na hindi na kailanman muling mapapatay ng kahit anong bagyo. Ang siyongmay ay mananatiling nakatayo, ang kanyang anak ay lalaking malaya at ang kanyang puso ay mananatiling puno ng pag-asa. Dahil sa dulo ng lahat ng dusa, ang tunay na tagumpay ay ang makitang muli ang iyong sarili sa gitna ng pagkawasak at ang piliing muling bumuo ng mas matatag, mas matapang at mas mapagmahal. Ang paghampas ng mga alon sa dalampasigan at ang mahimbing na paghinga ni Laya ay tila isang muling pag-aayos ng tadhana. Isang himig na nagpapatunay na pagkatapos ng pinakamalakas na bagyo, laging may dalampasigang naghihintay para sa mga pusong hindi sumuko. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagtitiyaga at pananatili sa tabi ko hanggang sa huling yugto ng paglalakbay ni Soledad. Sa totoo lang, habang isinusulat at binubuo ko ang bahagi ng kwento kung saan hinarap ni Soledad ang sampal ni Doña Beatriz sa ospital, habang mahigpit na hawak ang balita ng kanyang pagbubuntis, halos hindi rin ako makahinga sa tindi ng pait at galit.
Ang mga luhang iyon ay hindi lamang basta tinta sa papel. Ang kwentong ito ay binuo mula sa mga totoong hibla ng buhay ng maraming kababaihang dumaan sa apoy ng pagkakanulo ngunit piniling huwag maging abo. Ang bawat salita rito ay bunga ng malalim na pagninilay sa halaga ng isang babae na madalas ay minamaliit ng mundo. Ang buhay natin ay tila isang malaking tela sa loob ng isang kungmay. Maaring may mga pagkakataong ang sinulid ay napapatid ang karayom, ay tumutusok sa ating balat, at ang disenyo na pilit nating binubuo ay sinisira ng mga taong akala natin ay ating kakampi. Ngunit tandaan nyo, ang bayhawk mula sa sungmay ni Soledad, ang kagandahan ng isang tela, ay wala sa kinis ng simula nito, kundi sa kung paano natin muling tinatahi ang mga punit nito, gamit ang mas matibay at makulay na sinulid ng sarili nating dangal. Ang bawat tahi ng ating pagtitiis ay siyang bubuo sa pinakamaganda at pinakamatibay na bersyon ng ating pagkatao. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Soledad na huwag agad maghiganti at maghintay ng tamang panahon para sa kanyang plano? O kung kayo ang nasa kalagayan niya, mas pipiliin niyo bang sumabog agad sa harap ng pamilya De La Vega? Habang pinapakinggan niyo ang bahaging ito, nasaan po ba kayo ngayon? Marahil ay abala sa pagluluto, nagtitiklop ng mga damit, o baka naman ay nagpapahinga matapos ang isang nakakapagod na araw. Gusto ko pong marinig ang inyong mga boses sa comment section. Ibahagi niyo ang inyong mga kwento, ang inyong mga pinagdadaanan, o kahit isang maikling kumusta lang. Dito sa ating munting tambayan, lagi kaming handang makinig ng walang paghuhusga. Huwag din niyo pong kalimutang i-like at i-share ang ating kwento para magsilbing inspirasyon sa iba pang mga pusong naghahanap ng lakas. Dalangin ko ang inyong kaligtasan, ang inyong kalakasan, at higit sa lahat, ang inyong kapayapaan ng loob. Hanggang sa muli nating pagkikita, sa susunod na kwento ng buhay at pag-asa. Pamagat ng kwento ang huling tahi ng dangal ni Soledad, paalala ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at upang maghatid ng positibong mensahe.